Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Nagbabalik po ang programang KMS sa DZRH sa bahagi ito na ating programa. Pakikilala natin ang ating special guest, Nandiyan na ba sa linya natin ni Undersecretary Dave Almirón? Sir Dave? Kaya habang hinihintay natin siya, okay, Mer? Yes! Ako kasi ang susunod na magsasalita dito. So, mag-usap po na kayo at ako'y babati lang sa mga guests dito sa Riviera Golf Club. Okay. Mag-usap po na kayo tungkol doon sa pag-usapan natin e-golf app ngayong hapon. Habang hinintay natin si Undersecretary David. Yes. Nilaunch po ng DICT ang e-gov app. Meron na ba kayong e-gov app? Ma'am Cory? Ay, matanong ko nga, partner, oo nga. Nag-download ka na ba? Siyempre, pag bumabiyahe ka sa airport, kailangan mo yan. Bago ka umalis, naka-e-gov app ka. Eh, diyan ka lalabas. Makikita mo yan. Galing ng kailangan mag-sign up tayong lahat. And marami na rin government agencies ang involved in the e-gov app. Alam mo, sa pagbabayad lang, madami tayong binabayaran. Pwede na ngayon sa e-gov app. Oo nga, partner. Madali lang naman mag-download, di ba? Yes. Let's go to e-gov. At saka para sa lahat ng ating mga activities bilang mga mamamayan. Kasi magbabiyahe kayo. Gamitin din yung platform na yon, di ba? Para sa lahat ng mga forms, mga kailangan na i-fill up, di ba? Pag meron kang ginagawa. At malaking tulong yan nung nagkaroon tayo ng pandemya. Naalala mo?
Lahat tayo, meron pa ba tayong immunization card dati? Oo. Itong eGov platform ay bahagi lang ng ating konektadong Pinoy, di ba? Konektadong Pinoy. Ni Presidente BBM. No? Oo. Ayun na ba? Ayan, andyan na yung mastermind. Of Yung course. mastermind creator ng eGov platform, si Yusek David Almirol ng DICT. Hello, Yusek. Hello, Cory. Good afternoon. Good afternoon po. Kamusta po kayo, Yusek? Okay naman po, ma'am. Okay naman po. Oo. Magandang hapon. Alam mo, partner Emer, nandun ako sa launching ng eGov platform ng gobyerno. Ang ganda ng kanilang launching. Congratulations, Yusek. Babatiin ko lang yung idol ko. Kayo? Undersecretary. Yeah. Dave Almirol. Alam mo, this guy is so hard to track down, Emer and Cory. But he took time because by now there are already about 60 to 80 million users of the eGov app. At talagang, sabi nga natin sa title, di ba? Yung text Dave, sabi namin, eGov Asenso. Yun ang dala ng eGov, di ba? Welcome, Yusek Dave. Yusek Dave. Good afternoon, Sir Ricky. Good afternoon po. Yes, at sabi nga natin, di ba, discuss namin ang title, sabi ko, what better way to bring up the lives of the Filipino but the digital world. And gentlemen, we are going to they will tell us how this all starts. Yusek Dave, let's run us through that. Paano ba nag-umpisa itong eGov app? Creations and launching. Go ahead, Dave. Actually po, napakaganda po ng pangarap po ng ating mahal na Pangulo. So when before po nag-join pa lang sa government, when during pa lang the campaign way back 2021, our president is really dreaming na dumali ang proseso po ng ating gobyerno. At nung nagkamit nga po kami at parehas din po kami nang iniisip at ito nga po we're so lucky and we're so glad po na meron tayong isang presidente na alam niya na the only way po to expedite and simplify things ay through digitalization. So diyan po pinanganak po ang eGov, Talaga po pinanganak po ito talaga mula sa puso ng ating mahal na Pangulo, So ang ginawa ho namin ay dinevelop natin ng eGov at nilaunch po natin po siya at naglagay tayo ng ilang mga services lang way back 2023, At ngayon po ay 40 million users na po, yung downloads tayo. Yung digital national ID nga po natin. It's the first time that we were offering 3 cars. 40 million! You said in less than 2 years. Another half a billion pesos 40 million? as prices. Pwede ba ako Three gold cards. Anong estimate mo dyan, Yusek? When do we reach? These will all be given Are we away. going to reach 60 million this year, Yusek Dave? So to all of you, thank you very much. Dahil po, nagkakaroon po ng surge ng download, So dahil araw-araw po ay nasa 100,000 to 200,000 a day ang daily download natin. So expected po yan, Sir Ricky, we'll be reaching around siguro po mga 50 million or 60 million po before the end of the year. Yun. Marami na mga government agencies ang nakasama na natin po. 1,000 na po mahigit po na government systems po naka-integrate ngayon, sir. Yeah. Cory? Matanong ko nga, yung 50 million na yon, pero meron pa rin mga largely hindi pa konektado, di ba, Yusek, sa mga iba't ibang barangay, sa mga malalayong barangay, di ba? Mga underserved communities. Yes, Ma'am Cory, So may mga areas pa rin talaga na unfortunately po ay wala pong internet, Dahil alam po naman po natin nasa 7,000 islands po ang Pilipinas, Talaga po hindi biro ang ating trabaho. Kaya po ang DICT po ay may another division po kami
na nagbibigay naman po ng libreng wifi, no, sa mga liblib na mga lugar, no. At yung mga hindi naman po talaga marunong sa internet or wala po talaga silang cellphone at walang kakayahan po sa technology, meron din po kaming bagong project, Ma'am Cory, no. Ito yung tinatawag po na eGov Servicio Center. Ito naman po ay yung physical one-stop shop po ito, no. Kung ang eGov po ay virtual one-stop shop na lahat ng mga major government agencies sa isang mobile app na lang, bahay ka na lang, yung pong tinatawag na eGov Servicio Center ay physical one-stop shop naman. So pag pumunta ka po doon, nandun na po lahat-lahat ng mga government agencies. Nandun na yung PhilHealth, Pag-ibig, SSS, LTO, NBI, pati po yung pagkuha ng ng mga libreng gamot, at pati yung 20 pesos na bigas, at pati po yung ikadiwa, nandun na rin po sa isang lugar lang. Ang tawag naman po dyan ay eGov Servicio Center. Meron na po tayo sa Cebu at meron na po tayo sa San Juan. Wow. Ayun. Ayun, ang galing naman nun. Pero yung sinasabi yung libreng wifi, paano yun? How does it work, Yusek? So, ang ginagawa po ng another division po ng DICT po ay nagbibigay po ng mga satellite powered technology po na Wi-Fi, no? Kasi po hindi po aabutin ng linya lang, yung nagkakabit po ng linya sa mga lugar na yon. So the only way na magkaroon po ng internet po sila ay naglalagay po ang DICT ng mga free satellite po para po magkaroon po ng ng internet kahit sa mga isla po natin, sa mga liblib na lugar. Sana balang araw ang Pilipinas ay magkakaroon ng ng ating sariling satellite. Yeah. At syempre, may balak na sila doon. Alam na kami. Yan po yung pangarap natin, Ma'am Cory and Sir Emer, no? Yeah. Na hopefully in the future po ay sariling gawa natin, no? Syempre, kailangan natin pong pagtibayin po yung mga advanced research and development natin. Kasama na dyan po yung ating mga inventions, no? Yes. So hopefully po in the future we'll have our own. Yan ang pagdadasalan natin. Malaking tulong yan, lalo na yung mga sa airport, ginagamit namin yan, yung eGov na yan. Lahat kami buwabiyahe, pagbalik. Kailangan meron tayo. Yusek, alam natin na hindi ganun kasimple na gumawa ng isang plataforma na ginawa nyo na eGov platform, no? Gaano katagal ba yung pagkabuo ng buong programa ng eGov? So, buti na lang po, Ma'am Cory, at isa po akong full stack programmer. Ibig sabihin, ako talaga po ay nagko-code po talaga, no? Kaya po nag-join ako sa government at bumuo tayo po ng mga magagaling po na mga programmers natin, no? So normally po napakahirap po gawin po ito. Kasi hindi lang po ito basta lang mobile app. Ang pinaka-issue ko dito na mahirap ay yung paano mo i-connect lahat ng mga government agencies na hindi na umuulit, no? Alam mo, Cory, as a Filipino, ang hirap dati, no? Imagine mo, pipila ka sa isang agency, mag-submit ng pangalan mo, signature mo, biometrics mo, ID mo, picture mo. Pupunta ka sa kabilang agency, you will do the same. Parehas ulit. Pipila ka na naman sa... So, ang hirap na buhay. Paulit-ulit. Yung grabe yung... Nasubmit mo na nga yung data mo dati, uulitin mo na naman. Kaya ang dami pong pila sa mga government agencies natin. So ang ginawa ko nating system, hindi po ito basta-basta dahil once ka po nag-submit ng data mo, na-automate po na po yung ibang mga data mo sa ibang agency. Example, Ma'am Cory, no? Kung mag-apply ka ng driver's license mo ngayon, bahay ka na lang. Huwag ka nang pumila pa sa LTO. Subukan mo rin pong mag-apply ng NBI clearance mo, 5 minutes lang. Wherever you are, you don't need anymore to NBI clearance. At yung mga permits mo, pati po yung PhilHealth mo, Pag-ibig mo, GSIS mo, you don't need anymore to fall in line and go to government agencies. Paano yung national ID? Yun din kasama? Kasama na yan. Nakalimutan ko pong banggitin, Ma'am Cory, no? So, national ID. Yusek Dave, hindi ko pa sinasabi sa kanila na meron na akong ito, pakinggan nyo, Emer at Cory. Dahil kay Yusek Dave, meron na akong digital copy ng aking national ID, senior citizen ID, PhilHealth, NBI, nandito na sa telepono ko lahat yan. Tinuro sa akin ni Yusek Dave. Ay, ako din. Kailangan turuan natin itong dalawang ito, Yusek Dave, kasi
medyo nahuli ng konti sa oras itong dalawang ito eh. Yes, Kailangan tama turuan mo yan. sila yung segment. Ituro mo nga sa kanila ngayon. At sa mga nakikinig at nanonood sa atin all over the world, yung segment. Malimit pong ano po yan, no? Malimit pong tanong yan ng ating mga mahal na na users, no? Na halimbawa yung paano po yung hindi po marunong pa masyado, especially po at bago po ang technology naman po, hindi naman po ito basta-basta, di ho ba? Like po yung mga mahal nating mga senior citizen. Pwede po kayong magpatulong sa inyong mga anak o sa inyong mga apo, no? Actually, yung cellphone po natin, napaka-powerful niyan. Alam ho ninyo, kung ginagamit mo po yan for Facebook or for calling or for messenger, napakadaling gamitin po si eGov. Yan nga po binanggit ni Sir Ricky kanina, na pagka-download mo sa eGov, automatic yon. Kapag ikaw ay may national ID, bubulaga agad-agad yung digital national ID mo. Hindi mo na kinakailangan pang antayin yung physical card mo, no? Then kapag ikaw po ay 60 years old and above, no? Automatic, magpa-pop up na din yung senior citizen mo. Automatic na rin po yun. Galing. Alam mo, nagulat ako dyan, Yusek Dave. Nagulat ako nung ginagawa ko sa harap mo. Kasi I had the app. Kasi when you travel, di ba? I have the app when you travel, yung pagpasok, paglabas. Pero I did not know, Emer and Cory, that my data was already there in the eGov app. Hindi mo alam. I use that app when I travel to visit my children in Spain. And because of that, nagulat ako, lumabas yung mga ID ko. May nagtatanong dito yung Yusek Dave. Secured naman ang data namin dito, Yusek Dave. Ako, yan po yung priority po namin. Alam ko po na yan po ang malimit at tatanong po sa akin sa interview. Dahil po, alam ho ninyo, pag na-hack po yung eGov, wala na yan. Wala nang trust and confidence ang ating mga mamamayan. No? Hindi lang po ako, hindi lang po ang gobyerno, pati po ang yung buong reputation po ng eGov team, no? Kaya kung ginawa natin po sa eGov nung dinevelop natin po itong eGov super app, ang data po natin, yung mga personal information natin, naka-full encrypted po yan, no? Ibig sabihin, hindi kayang basahin po ng kahit sinong hacker, no? Number 2, aside po sa full encrypted po yung data natin, kaya makakaasa po kayo na secured po ang data natin, nilagyan namin po na napakaraming mga layers of security. So, hindi lang po double or triple security po ito. Kaya po, kampante po kami na wala tayong problema in terms of hacking kasi nga po, yung pong full encryption plus multiple layers of security. Ini-implement na po natin po yan sa eGov. Galing. Alam mo, nagulat din ako, Cory. Meron ako yung hard copy ng national ID. Yusek Dave. Pinakita ko kay Yusek Dave yan. Ang problema, walang signature. Bakit? Kaya hindi ko siya magamit when I have a transaction in the bank. But guess what? The national ID in the eGov app has my signature. Wala, andun pala eh. Opo. Sasabihin mo nga yun, Dave. Yun nga po yung isa pong problema nung in the past po, no, na ayaw po tanggapin yung physical na card po dahil wala pong signature. So naisip na rin po namin na ano kaya kung i-launch natin itong digital national ID at pwede ka na pong mag-signature po doon, no? Since meron po tayong tinatawag na blockchain, no? In-embed namin po yung security sa blockchain. At yung e-signature mo po ay kitang-kita mo na po yan sa ating digital national ID. So meron na po siyang signature. Kaya ina-accept na po yan po ng mga bangko po. Okay, Emel. Sorry, may tanong ka. Go ahead. Oli. Napapansin ko lang ang ganda ng ngiti ni Yusek eh. Yung parang feeling niya na, wow, sa wakas, natapos rin, nakaraos din. Oo, mahirap yan, siyempre. Hindi niyo na itatanong. Ang tawag ko dyan, si Iron Man. Si Mr. Iron Man. I had the opportunity to go to his place. And he has the private collection of all the Iron Men. Gusto ko lang makita yun. Ano, Dave, you have done so much, Dave. No? Why is it? Is this your passion? Is this your passion to make the Filipino more digitally advanced?
adept and I think more than that, Sir Ricky, no? So more than that, it's not just a passion, but this is my dream, you know? Wala po akong pangarap po talaga in the past na mag-join po sa government. Never man lang po sumagi po sa akin yan, no? At ako naman po ay nanggaling na po ako sa pribadong negosyo at maayos po yung aking pong kumpanya kasi I'm also running po yung one of the leading software company, yung pong Multisys, no? Ako po ay founder at former CEO at hindi po madali, no? Kaya po kailangan magbenta ng company, kailangan pong mag-divest, iwanan po yung yung aking mahal na kumpanya para lang po talaga magsilbi, no? At alam mo, I don't discuss this much, Sir Ricky, no? Yung mga tinatawag na mga pain points at sacrifices po sa pag-join ng government. But konti po nakakaalam, pero sa side ko po yan, hindi po madali talaga. But because of that, not only the passion and dream to really, bring good change po sa ating bansa. Kasi po, personally, as a Filipino, kapag naririnig mo, Ma'am Cory, ang and Sir Emer, ang gobyerno, para bang ang hirap government services, para bang pila dito, pila dyan, document dito na submission dito. Parang ang branding ng government, Sir Ricky, pahirap, di ba? Yun yung branding ng government dati, no? But kaya nga po noong isa lang po ang e-gov po sa nagawa natin, nasa 28 po na solutions po ang dinevelop po natin po para po dalhin ng gobyerno malapit sa tao, no? So ito po yung kaya po inspire po ako, no? Despite po sa mga hirap po sa bureaucracy, sa politika, sa syempre po hindi naman po lahat ng tao po ay natutuwa sa atin at minsan po ay nakaka-receive pa din tayo po ng mga haters messages, pero alam mo ninyo, kasama sa trabaho yan, Dave. Opo. At sa akin lang man po hanggat itong konting panahon po, no, na binigay sa atin po ng Panginoon na nasa gobyerno, meron tayong contributions man lang po para po sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. So yan po yung akin pong talagang pinanindigan. That's the reason why I'm still hanging on, you know, to make a difference. Well, we're 110% behind you, Yusek Dave. Ako and Emer and Cory, meron nga akong kwento sa kanya, Emer, kasi natin si Tom Di Mapa. Ito, mga senior yan ni Yusek Dave sa data privacy. Alam mo, sinabi niya sa akin, and this really warmed the heart of Yusek Dave, what they were just dreaming of during their time, nung panahon ni President Pinoy. Dave Almerol made it a reality. Wow. Nakita mo? At dahil dyan, si Don B will set up a meeting right away, Yusek Dave. And now, a lot of Filipinos are benefiting. Alam ko, very busy ka, Yusek Dave. Nasa iyo opportunity to deliver your message. This is not the last time we will have you on the show, but your message to them and to the millions of Filipinos that will still sign up for e-gov. Opo, maraming salamat Sir Ricky, Ma'am Cory and Sir Emer, no, sa pagkakataon po na ma-interview ho ninyo. Alam ho ninyo, maiksi lang po ang ating buhay, no. We only live once, and ito nga po yung word din po sa akin ng ating mahal na Pangulo, no, nung pong ako'y mag-join, that few people are called to serve. And alam ho ninyo ay ang e-gov, ang ating 28 po na platforms, yung Digital National ID natin na 90 million na ngayon, yung ELGU po natin na 1,000 plus na LGU na po yung gumagamit, at ito pong mga dozens of digital platforms po na ating pong mga na-develop. Hindi po to para po sa iisa o dalawang tao lang, no. Ito po ay para po sa milyon-milyong Pilipino na naghahangad na magkaroon ng mas ayos na serbisyo ng gobyerno. So, suportahan po natin po ito. So, alam ko po na wala pong perfectong technology, di ho ba? At may mga time po na, limbawa po, nung ilang nakalipas na linggo po, ay 5 hours po kami nag-maintenance, Sir Ricky, dahil nga, alam niyo ho, nag-surge yung gamit. Bigla pong lumobo yung gamit ng e-gov ng todo dahil nagdagdag kami ng mga features. Sa social media po, agad-agad pong talagang grabe yung reklamo po. No? At, kaya po, ang importante yung si Dave nasasagot. Opo. So, mabilis ka naman sumagot. So, that's all part of the game. But more importantly,
we are moving forward. Aasenso tayo. Aasenso Opo. Pilipino tayo sa lingkod. Kaya po natin po ito, no? So, we will continue po to build more, to do more po para sa ating mga mahal po na kababayan. Help us po, support us. Download po yung e-gov natin. Sabihin po sa ating mga mahal na relatives, kapitbahay, kaibigan po, para masubukan naman po nila yung pong hindi na kinakailangang pumila pa para nasa cellphone mo na, nandyan na po yung mga hundreds of government services po. Kasama na po yung mga digital IDs. Maraming salamat po again. Hundreds of government services in the palm of your hand. Can you imagine? Isang pindot lang. Isang pindot lang. Yo. Sir Glenn, maraming salamat at mabuhay ka. Mabuhay That will be the last time. Ang mabuting we will be Pilipino. officially partnering with you. Ang DCRH, kaya mo yan, in support of the eGov PH. Maraming salamat sa everyone po. God bless po. God bless. Okay. Nako, overtime na tayo. Alas 5 na, 3. Mga huling pagbati. Partner Tony at Partner Emma. Yeah. Ayun na, malapit na magbubukas ang aming mga tanggapan sa mutya ng Pilipinas dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya abangan. Abangan. Emma? Yes! Pagaling ka, Francis Soler, ang ating pagaling ka. Advance happy birthday sa akin sa Friday. Okay, yung mag-ano nag-retreat ako. Okay, Ay, mag-hello ako. Kay Kanubas ng Circle DNA. Abangan. I-feature natin yan very soon. At kay Dr. Carlos Santos. Welcome back from the USA. Okay, sa oras natin 5:04 ako. Tandaan nyo, tuwing Sabado, ako po si Chairman Ricky. At ako po si Cory Quirino. Ako naman si Emer Magno Gingon. Ang paborito yung programa, ang Kaya Mo Yan. Bye! See you next week.